Marso 11 kung diin ang atong former presidente Rodrigo o Tatay Digong nga gidakop kuno diha sa airport diha sa Manila katong gikan nga ni diskurso dito sa Hong Kong. Nasuko sila samot kay ni diskurso sa Hong Kong pag-uli gidakop mga ka-people. Ambot kung nganong ila man ang gidakop nga tiguwang naman lisod ang mga naglakaw, nagsungkod-sungkod na, dakpon pa. Okay, maayong hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan ang pagkakaroon mga suking tigpaminaw ni atong programa Abante Pinoy. O karon na sa dakong Bisaya kay mabante ang Pinoy. Adlaw nga Sabado, Marso 15, 2025, mga suking tigpaminaw kung asa makarong dapita sa tibok kalibutan nga giabot ni akong signal. Ay, birahi, maayong adlaw, maayong gabi kaninyong tanan. Yang sabta sa atong tulmanon nga atong ginabatbat nga Abante Pinoy o ang inyong suking alagad sa kahanginan, Mr. Bohol. Karon mga suking tigpaminaw, doon natay atong pagabat-bato no atong i-analisar kadtong mga nahitabo ni atong Marso 11 kung diin ang atong former presidente Rodrigo o Tatay Digong nga gidakop kuno diha sa airport diha sa Manila katong gikan nga ni diskurso dito sa Hong Kong. Nasuko sila samot kay ni diskurso sa Hong Kong pag-uli gidakop mga ka-people. Ambot kung nganong ila man ang gidakop nga tiguwang naman lisod ang mga naglakaw, nagsungkod-sungkod na, dakpon pa. Kasi gamito na ng sungkod, kamusis sa banayan ang hinaraman. Ito, atong i-analisar niya mga ka-people karon pagdakop kuno sa dating Pangulo. Mamagid niya ang giistorya ni General Torre nga siya mo'y nangulo sa mga pagdakop pagsikop gisikop pa ang atong daan nga presidente gisikop kay gisugo sa bag-ong presidente kay sa ilang kong nakitaan nga basta naagod ni nga si Rodrigo, si Haring Rodrigo nga mga kampanya daghan kayong tao mo na magsakit ilang kabubuton, masakit ang ilang kasing-kasing magunahuna magtanaw nga kung ilahang kung magrally sila gamay ng tao, may daghang tao pero gamay na kagtingog. Pero pag singgit kani og Duterte, grabe nga tao. Bisa pag-rally sa alyansa ng Bagong Pilipinas pero Duterte ang isinggit. Sug kayo pero pag yung kanang Marcos PBBM mingaw. So ato ning i-analisar karon kaning pagdakop ni Tatay Digong kung ila bang gisunod ang balaod o ila nilapas ba sa sobra sila gisunod o nilapas ba sila mao nga nilapos o sila na nagbuot di na mo to restraining order sa Supreme Court. Grabe ilang gibuhat. Dili ni matawag mga ka-people nga kanang gidakop wala ni dakpa ilan ning gisiko ilang gisurrender ni nila sa Banyaga ang atong niaging presidente surrender sa Banyaga wala na nila kaila wala sila kahibalo nga
naman tatay balaod diri sa Pilipinas. Buti pasabot sa atong presidente nga wala day mugana ang balaod sa Pilipinas kay iya manggihatag, iya mangilaog dito, iya manghungit ang atong kababayan. Tiguang pagyong dako gihungit dito sa Banyaga na unsa naman yung taon ka sir. Mayo po ni si Turi kay isog pod. Isog daan og naong isamot na nung kay isog. Tanaw ninyo ang pag-aresto diha sa kantong kwao na si Duterte. Ikarga sa aeroplano. Giingnan pa ni Turi. Nga kung di ka mo tindog diha karon, guyuron ta ka. Sa man si Turi, mura bang pagtuo niya ni Tatay Digong kabaw. Bitaw grabe gyud ilang gibuhat. Dili gidi makatarunganon ang ilang gibuhat sa presidente nato nga grabe o nahimo sa atong nasod. Hangtod karon lubong sa kasing-kasing, lubong sa unod sa atong mga kababayang Pilipino ang gibuhat ni Rodrigo Duterte. Bisag asa ka nga kanto, bisag asa ka nga lugar sa tibuok kalibutan basta nakailala nga ng Duterte nga presidente sa atong nasod. Ilado kay siya giunsa niya pagbag-o sa pagtabang ang atong nasod nga puno sa korupsyon. Maula na siya ang presidente nga nibangga sa mga oligarks. Ni koleksyon ng mga dagkong buhis nga anong mayad sud sa mga dekada nga may bayad-bayad ka ng atong mga pahimuslanong buhaya nga mga negosyante. Pero paglingkod Duterte, giwarningan. Oras lang ang giwarning ni bayad. Naaman na kwarta, di man bayad. Magpagay pa. Ano yung pagkalisod sa tuwa kay politiko. Tabang sa mga kandidato pagdaog na daog ilang kandidato ilan na ni suguon nga di na akong bayad og tax kay daog ka. Anay pinakalisod. Atong tanaw ning gamay ang video atong i-analisar kung insakto ba gyud ang ilang gibuhat nga pagdakop ni Duterte nga naman tay korte sa Pilipinas. Nga kanhi Duterte abogado, piskal pa, presidente pa niagi. Mao na siya nga nikuyog na siya. Kay nagtuo siya sa iyang pagtuo. Nga dadon siya sa korte kay ang atong saligang batas ng atong korte. Ni pangsyon man mga people pero unsa man nga nakalimot na atong presidente, murag wa na man ni pangsyon ni atong balaod siguro. Mao nang daghang kay nga dismaya sa gibuhat karon sa administrasyon ug daghang epektado kayo kini napatay daghang tukion karon mga sukid ti paminaw ayaw lang mong hawa diha kay mo ni pinakal kwapo karon atong istoryahan ato sang tanawon gamay ning video nga atong ipakita ninyo kaning pagdakop You have the right to remain silent. Everything you say can and will be used against you in the court of law. You have the right for an attorney. If you cannot afford an attorney will be according to you. Do you understand this right? You are under arrest for obstruction of justice 1829, sir. Let's go. Okay. Bosas, please. Bosas. 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 Dali! Bosas! Dali! Yang mga gano'n na reaction, expected video yan kasi pamilya. Kayong mga sundalo, kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Kayong mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Hayaan mo lang makita nila ang tatay nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi nyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. As you said, bakit mo naman i-deny ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae?
Bakit ninyo i-deny? Bakit pwede dyan? May sasabihin na. Ayaw tawin ka sa hindi makalapit! Ayaw tawin ka sa presidente nyo! Mama, kalma na! Kung makita na to, sa kung saan na to balik-balik yung nga video, makapangalot sa atong ulo. Kay grabe gid ang ilang gibuhat. Kadto lang si dating undersecretary si Mijal Dia. Kung ako kayong tao, nga iyang giharang si Tory kay iyan ang bunluto ni si presidente, iyang giharang gidako pa, gipusasan na noon, gidala na sa kwarto, gipusasan. Kini si Mijal Dia, usap ko ni kabanggitan nga abogado, pero hilom-hilom na siya, maunin tahanan nga lunod patay, gini ni Tatay Digong kay pinaka-amigo na sila, classmate na sila sa San Bida, mga ka-people. Bisag kinsa naman diha nga kapamilya, nga ang imong mahal sa kinabuhi, dakpo niya, tiguang na, 80 anyos na, naglisod na mga niya, kirig-kirig na mga hapit mulakaw niya, inyo yung naginuton, bunluton pa ni Tory. Sa mga istorya, marami na iway kusog siguro, kay bunluton man ang tiguang. Kaning ilang pagdakop, kinidili yun siya insakto kay bisag kung saan na tanaw, na ako tayo balaod siya sa Pilipinas. Unya. Nga nung ilang mga isakay sa aeroplano, nga naman tayo kurte diha. Unya, isa po, ilang pugson, nga pwede pa manilitison diha sa ato ang jurisdiction sa Pilipinas kay ang atong balaod kusog ko man kayo. Mas kusog pa man sa ICC. Kaya kanang ICC, mga ka-people, sultihan mo, kanang ICC, dili na sila pwede makasulod sa lugar kung dili mo kupirar ang pinakadako o ranggo sa bisag asa nga nasod. Kini pong gitawag lang Interpol kuno, ingon si PBBM. Interpol ni hangayo na siya nagpatabang. Dili po na Interpol pwede mo dakop. Dili po na siya mo dakop, kana siya manugo na siya. So kung coordinate ang usa ka nasod, makasud ang ICC, pero kung dili na siya mo coordinate, dili mo tabang ang ICC, ang usa ka nasod sa ICC, dili gina sila makasulod, mga ka-people. So mahog ni siya karon nga kani si Presidente Duterte gilaw ni Marcos dito sa mga banyaga. Kaya nga no, hadlo kay sila kay mapildi magyud ning ilahang mga kandidato kung naa na si Duterte mga panya. Pero mao na pinakadako nga sayop ni Marcos kay iyang giunay og piang ang iyang paa karon nagtakingking nga siya. Kaya mga simpatiya sa mga tao musamot og kadaghan nga ilang gidakop ni si Tatay Digong at tiguang na. Ang ilang pagtuga kung ilang dakpo ipalayo nila ang mga tao mundang nagsuporta. Isamot na mga ka-people kaya nabaniog na sa tibuok kalibutan karon. Gihilabta o gidakop, gilaw dito sa mga banyaga. O gini si Mijal Dia nga dili biyaan niya si Duterte kay grabe di siya kasuod. Og napay isa diha mga people atong tanawon giun sa pagkuan gini si iyang anak nga si Kitty.
Basta kinangisog na ni si Kitty o kaniyang iyang common wife, kining si Abansinya, Hanilet Abansinya, nangisog. Gipukpok ang ulo sa pulis. Bukol mga ka-people. Yang mga ganun na reaction ng expected video yan kasi pamilya. O kayo nga sundalo, kasi kayo ko nahuli, ganun ang pamilya. Mama, kalma ka na. Dito ka. Nandiyan naman tayo sa gobyerno lahat. Kilalaman ninyo ako. Nakasignal ako. Hindi na ninyo masabi kung ano ang krimen ko. Kaya nga, simplahin mo ang batas. Hindi naman ako kriminal na basta-basta na lang taputin mo na. Hindi mo respeto pagka-presidente ko. Huwag yung ipitin. Nakamakalakad. Pigilan mo yan dyan. Ayaw ko magsalita. Sandalan yan na yan, natutumbay na sir. Turnover yung sir, sir. You're over your way, sir. Ang kumalas ko naman. Galing ako fiscal. Tapos ganito yung rinigyo ako. Kayong mga sundalo. Kini mga ka-people, kining si ang kauban ni Tory Dre, naa diha si Rimulya katong JLG. O napod si Fardo kanang spokesperson sa PNP kanang sa na tumboy man siya na. So mura sila gadakop og kanang ilaging pugson nga isakay gid ni si Duterte sa eroplano kay kung diha mo sa Pilipinas nila ni Litison. Sigurado wa man sila naganan. Ikaduha pa kung sa Pilipinas ang mga supporters sa mga tao dili gini mahawa kung nasa dalahon lang si Digong mao nga ilang gipwersa wala sila mo tuman sa balaod, wala sila mo follow sa rules sa court law diya sa Pilipinas mo ilang gisakay atong private nga jet gidala dito sa mga banyaga dito sa Netherlands. Mao nang masakitan po rin tanaw kanang mga sundalo. Naay mga sundalo diha nga kontra gina sa ilang gusto nga idakpo na si Duterte. Isakay pero mas mahimo kay na may kanang mga sundalo diha bitin na may kubra diha na may dako kayong anaconda diha. Mga man nagsubo nila nga hala dakpa na kaya ato nang ilaw dito sa mga banyaga. Pero tinang isuga ni Hanilet mura nag kakaunon og kanang kuan. Sa prane kani po mag-uol po ni si Tatay Digong kay uglayo dalhon na siya sa Netherlands. Mingaw na po ni siya sa inununan. Bitaw ato ning pakatawa-katawa lang tani pero sakit kaya itong buot nga ang dako kay nahimo sa atong nasod. Kaladkaron lang, guyoron lang. Nga wala sila magtuman sa balaod. Mga general pamanunta, mga dagko ba yung ranggo ang nagkuhan. Sila pa rin kusog kayo ni dawat sa pag-increase ng sweldo. Dating pa ita. Muna ang pagbantay lang mo. Kamu mga opisyal nga nagdakop ni Duterte kay nagbalik ani ni Hari King Rodrigo ug ni Princess Sara. Impas imong tanan. Kuha mo na visa, lupad mo dito sa asa mo lupad kanang naya nga pinalit yung balay kay biya mo mobilis Pilipinas. Doon gimani nga mga Duterte, mubalos ni. Mubalos mga minugha kani pa nga tao.
kilala man ninyo ako. Anong kasalanan ko? Bigyan ninyo ako kasi isang ordinansya lang na ginawa ko. Yung mga Pilipino, mga sundalo, anong ginawa ko? Tanungin ko kayo, saan galing ang demanda? Sa Amerikano. O tatapos ganunin ninyo yun. Sir, will press this out ng microphone. Hindi dito, sir. Hindi dito ang microphone. Wala judge dito, sir. Pag-usap siya. Wala nga judge dito, sir. Meron na. Pag-usap siya. Sir, maniwala kayo petition sa Supreme Court. Can you ask the Supreme Court? Wala sa naman, sir. It's not in my salary grade, please. Wala yun, sir. Please. Alam mo, huwag naman tayo mang madalian. Nag-uusap tayo dito, Sabi mo, sir, ito lang, sir. 8:30 na, sir. may hinihintay ako na anak. Hindi, siya. Ako na record. Ako na record. Ako ang humingi ng record. Ang anak ko pupunta dito. Mr. President, hindi darating yun. Kasi hindi mangyayari Bigyan yun. mo ng pagkakataon. Kasi ayaw mangyayari yun. Magdadala ng Kasi, galit. Mr. President, Ayaw niyang papasukin. ayaw niyang papasukin. Grabe, deprivation naman, abuso naman yan. Hayaan mo lang makita nila ang tatay Oo, nila. 80 anyo. Kung gano'n, okay lang. Kung hindi niyo papasukin, make it clear. Yes, sir. Hindi papasukin, sir. Hindi ninyo, ikaw, Yes, sir. hindi mo Upon my orders. hindi mo pinapasok. Yes, sir. Upon my orders, sir. Ha? Ang sabi ko, ang abogado ko, ang anak ko na babae. They can visit you at your detention center, sir. Please. Sige, sir. Para tapos tayo. Paano mo na lang? Mababago na si Presidente, ma'am. Paniwala kayo. Dalawa lang yun eh. Baka naman isang presidente. Hindi yan. Dalawa. Nakapagod din. Hayaan Sa mo mga lang. magpahinga na siya. Hintayin na lang ninyo yung request. Ang hintayin ninyo ano. Hindi na mangyayari, sir. Ito hindi deny. Huwag mo naman i-deny. As you said, bakit mo naman i-deny ang abogado ko, ang abogado ko yung anak ko na babae? Bakit ninyo i-deny? Bakit wala mangyayari, sir? Simple ra kayo ang pangutana ni Tatay Digong sa mga sundalo. Unsa daw ang nabuhat niya? Unsay kasalanan niya nganong anaon siya? Yang kini si Tory nagpagahi-gahi gini, pagahi gini si Tory. Na iya bingin sakay sa eroplano. Di niya tagaan og panahon nga makaistorya sa anak nga abogado kay sigurado kung makasulod diha dili gid nila madala si Duterte sa di niya malawag sa mga banyaga kay mapugnan na siya kay naaman tay korte diha. Moagi man gini sa dapat og local court i-trial siya kung dili makaya ang iyang kaso mao pa na i-surrender dito sa banyaga nga lugar. Parihana ang ilang gibuhat karon nga ilang paluparon ang tao wala man kay mga dokumento walay visa dili po na sa banti dili na mudagan kay tiguwang na 80 anyos na nagpirig-pirig naman gani. Unang masakitan ang tanang mga tao karon paminaw sa tan-aw nga ginana ang pinakadakog na himo sa atong nasod nga Pilipinas. Kini ato kung mapangutana kung asa man diri karon ang CHR, yung Commission of Human Rights. Dapat diyan panahon na mosulod sila. Sa panigahibulungan nga nung wala po CHR nga ultimo mangani diha kanang mga leftist mga kaliwa nga dakpon. Musuda yung CHR nga dili pwede dakpon kay na siya'y tawhanong katungod, na siya'y makareklamo sa makakuha siya abogado. Kani mangani nga wala ni siya'y original, wala hard copy nga warang tumaris. Gibasahan ta sa cellphone, ni text ra nga isisi ni Tory, gibasa, gidakop, gilawg sa mga banyaga, mga ka-people. Ato pong tagaan og reaksyon daghan pa tag pagatukion karon mga suking tigpaminaw ni atong programa nga Abante Pinoy.
Sa ayaw mong kahawa diha, lingkod lang mo diha, paminaw mo kay ato pong pagatukion unya kining mga opinyon o mga hinaing sa atong mga senador. O ato usab paging pagatukion kining pag-abot ni Sarah dito sa Netherlands kung unsa kainit ang pagdawat sa mga tao sa atong anak sa atong dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Sakit sa kabuton, dili maayo, sakit palandungon, pamalandungon ang nahitabo karon. Pero daghan pong mabasol lang pwede po nato maingon nga kung dili mayon ani karon tanan kung kini si Inday Sara nagpatuo pa ni siya kamahan atong 22 nga eleksyon nga iyahan ato atong pabor nga presidente na. Pero kining pagka-presidente kung dili ginihatag sa imuha, dili gini imuha ang presidente kay daghan diha nga na presidente nga wala ginangandoy, wala giniagi kapitan ang uban, wala naagi kun sa diha na presidente. So, karon atong i-analisa usab kining mga pagkadismaya. Mga suging tigpaminaw, di na to kalimtan ayaw kalimot ni atong programa, atong suportahan permanente diri sa Abante Pinoy. Karon atong usab pagatukion kining ikaduhang parte sa atong programa kining pagkadismaya sa mga senador sa pagdakop ni former President Duterte nga unlawful arrest. Wala gid magsunod og procedure. Daghang senador nga nadismaya, pwede po sila karon nabugnaw sa ilang trabaho tungod nga hitabo kay wala tagaig panahon ang usa ka tawo nga dili na ba unta ultimo nga tawo ang ilang gihilabtan. Dako kay gatabang sa nasod nga Pilipinas, gisaka, giangat ang nalubog na nato nga bayan. Atong paminaw ning mga pagkadismaya sa mga senador. Mga ilhan nato ni karon kung asa gid ang simpatiya ani mga senador. Ubalhin ba sa administrasyon karon o magpabilin ba dito sa niaging administrasyon o kini mga katawhan o daghantag karon og mga pangutana nga di pa matubag. Dunay posibilidad nga mobalhin dito sa PICAS pero mas dako og posibilidad nga mosamot ng simpatiya para kay Tatay Digong.